Hi everyone! This is Basudan, yung vlogger, at ngayong gabi kasama natin ang isa sa mga judges dito sa Queen of Bantayog 2026. And meron po kami ditong few questions po. Okay, first question po is, ano po ang ini-expect nyong mga mangyayari ngayong gabi? Well, ina-expect ko na makakakita ko ng mga bagong talents, yung mga candidates natin sa papakitang gilas para po sa competition po ito. And siguro po, inaasahan ko rin na mananalo yung talagang deserving manalo. So, ang ina-expect ko, alam ko, medyo first bantayog ito ng Queen Bantayog. Ina-expect ko medyo matinding competition. At pero alam ko, naniniwala ako sa based sa mga judge na alam ko deserving nga mananalo. Ang ina-expect kong mga mangyari, maging successful and fabulous ang event na ito. At lahat ay makasaksi ng tunay na pagmamahal sa mga LGBTQ member. Ay madami po. Since I'm part of the production, expect the best. This is the inaugural and I'm really expecting na this is the start of something new and something big para sa Camarines Norte. Actually, we're expecting a lot, no? And also, I would like to congratulate, of course, the HBF kasi talagang na-pull off nila yung show na ganito. Though alam naman natin, di ba, na na-cancel yung Bantayog. Pero talagang itinuloy pa din nila yung Queen of Bantayog. Talagang yung pagiging resilient nila talagang kitang-kita. That's why talagang congrats sa HBF and of course sa tourism ng Camarines Norte for pulling this wonderful event. Ano po ang hinahanap-hanap nyo para sa kauna-unahang Queen of Bantayog title? Unang-una, gusto ko kayo niyang panindigan yung pag-isang Queen Bantayog at deserving niya iwi yung title. At saka gusto ko may puso at deserving. Siyempre bukod dun sa kanyang beauty, yung voice, ay yung kanyang intelligence. Ako naman talagang hinahanap ko lang yung authentic eh. No, of course kailangan talagang yung pagiging Queen of Bantayog nasa kanya. No, yung authentic and also yung of course the personality. Kasi makikita mo naman if totoo talaga yung isang tao based on the performance and also the way she answers the questions. Okay, since this is the inaugural search for the Queen of Bantayog, beauty and intelligence is not enough para sa akin. I actually witness and be part during the sponsor visit ng mga candidates natin to 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 judge or to assess yung kanilang personality, yung kanilang attitude. Kasi ang gusto ko talaga manalo, hindi lang dapat matalino at maganda. Wala kang puso. Kasi dapat maging ano to parang you're applying to a job. Di ba? So hindi lang dapat maganda at matalino ka, magpe-perform ka na maayos dito. Dapat meron ka din puso. At kung meron ka man advocacy na ipapakita, dapat yan ay talagang totoo. Ang hinahanap ko para sa tunay na kwalidad ng magiging Queen of Bantayog, yung totoong may puso sa lipunan, sa mga kabataan, sa bayan ng Camarines Norte, yung hindi siya magkakaroon ng, hindi naman, honestly, hindi naman tayo ganun perfect, pero kumbaga maging role model siya. Okay, last question po. Any message po sa organizer ng event na ito sa HBF Production? Okay, kudos sa atin lahat. Being part of the organizers, being part of HBF family. Masasabi ko lang, Shine, salamat at parati kang nandito din para sa support, para sa HBF family. And let's just hope na everything will work as we planned. Yes, so unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa organizers, particularly kay Tito Harold for inviting me here, for making me a part of this very meaningful event. And also, I'd like to thank Tito Harold for my outfit. Siya po talaga yung gumawa nito. And maraming salamat din po doon sa mga tumutulong sa kanya, kay Alex, kay Atina, at sa lahat po na bumubuo po ng HBF Production. And thank you very much po, ma'am. Ang masasabi ko lang, napakaganda. And then, nakakatuwa kasi syempre natuloy and then para sa ikakasaya ng lahat, yun lang. Congratulations. Lagi niyong gagawin to. Sana magtagumpay kayo lagi sa lahat ng event na ito. Okay po, thank you po.